Hello sa ating mga SSS members and pensioners. Sa video na ito guys, pag-uusapan po natin ano ba yung mga documentary requirements na kailangan ni SSS kapag tayo ay nag-claim ng death claim. Para po sa revised list of documentary requirements for retirement and death benefits, makikita nyo po or pwede nyo pong i-search sa Google ang circular number 2020-010. Ayan, makikita po natin dito ang ating mga documentary requirements na kakailanganin sa SSS. So kapag tayo po ay magpa-file ng death claim sa SSS, kailangan po natin ng death claim application. I-fill out po natin ito. Pwede po natin to i-search sa Google, i-download at i-print, or pwede naman po, para pagdating nyo sana dun sa SSS, di ba, meron na kayong dala-dalang ng form na to na filled out nyo na. Pero kapag hindi nyo naman kayang mag-download at mag-print, pwede naman po doon na mismo sa SSS branch, hihingi kayo ng form, death claim application, at i-fill out nyo po ito doon. Ngayon, proceed po tayo doon sa mga mag-claim ng death claim sa SSS. Kapag ang mag-claim po ng death claim ay primary beneficiaries, ang primary beneficiaries po ay spouse at below 21 years old na anak. So ito yung mga basic requirements na kailangan nyo. Marriage certificate of the deceased member duly registered with the LCR or issued by the PSA. Pangalawa, birth certificate of dependents or children duly registered with the LCR or issued by the PSA. Kapag meron po kayong mga minor dyan or below 21 years old na anak, napasok po bilang dependents nyo dito, kailangan po ang kanilang birth certificate. At tandaan nyo po ha, lagi po kayong magdala ng inyong valid ID kasi hahanapin talaga ni SSS yan. Ngayon proceed naman po tayo sa secondary beneficiaries. Kapag secondary beneficiaries ang magki-claim ng death claim, sino po ito? Parents po ng member na namatay. Okay? So number 1 na kailangan nyo, basic requirements na kailangan nyo sa SSS, birth certificate of deceased member duly registered with LCR or issued by the PSA. If parents are not reported in the deceased member personal record E1 or E4 and or there is discrepancy in information. Ibig pong sabihin ni SSS, birth certificate po ng namatay na member kung yung mga parents po, kayong parents ay hindi po kayo nakareport sa E1 or E4 ni member, no? Hindi kayo nakareport bilang kanyang magulang or merong discrepancy doon sa information. Number 2, death certificate duly registered with LCR or issued by the PSA of the following whichever is applicable. Kung alin man dito. Spouse if deceased member is a widow or widower at the time of death. Ang ibig pong sabihin dito guys, kapag yung member na namatay, married yun. Kaso patay na ang asawa niya, no? Kaya siya nagiging widow. Kaya nung nawala siya, ang nag-claim ng death claim niya ay yung parents niya, sa halip na yung asawa niya, sabi nga patay na yung asawa. So kailangan po, mag-present kayo ngayon ng death certificate ng namatay na asawa. Katunayan na patay po yung asawa niya. Okay? Ngayon, kung meron man siyang dependent children, tapos namatay din, kailangan nyo ring mag-present ng death certificate ng bata. Okay? Itong pangatlo, parent if one of the parents is already deceased. Ngayon, kapag yung parents na nag-claim, si mother na lang, kasi yung si father namatay, no? So, magdadala din siya ng death certificate, katunayan na wala na rin yung partner niya. Siya na lang talaga yung natirang parents. Okay? Ngayon, number 3, marriage certificate of parents duly registered with LCR or issued by the PSA if date of death of member is prior to May 24, 1997. And the number 4, affidavit attesting to the parents' dependency for support from the deceased member as prescribed sa form. And again, syempre, huwag kalimutan lagi ang inyong mga valid ID. Ngayon, proceed naman tayo sa designated beneficiaries. Ito po yung mga beneficiaries na nilagay ni member sa record niya ni SSS, no? So kapag ang mag-claim ng death benefit sa SSS ay designated beneficiaries, ito po yung mga basic requirements na kailangan mong dalhin. Number 1, death certificate duly registered with LCR or issued by the PSA
of the following whichever is applicable. Death certificate ng spouse ng member. Dadalhin mo yan if the deceased member is a widow or widower at the time of death. Okay? Death certificate ng dependent children ni member kung meron man. Death certificate ng parents ni member. Okay? So bakit kakailanganin to guys na designated beneficiary? Kasi nga, di ba meron tayong order of beneficiary sa SSS? Primary, secondary, designated. So kung designated ka, hahanapin talaga ang death certificate ng dalawang to, ni primary beneficiaries at ni secondary beneficiaries. Katunayan na wala na sila. Kasi bago ka, sila talaga ang may karapatang mag-file ng death claim. Nagigets nyo? Okay? So ngayon, note, no? Take note. If the deceased member died at the age of 65 years old or above, death certificate of parents is no longer necessary. Kapag yung member na namatay ay 65 years old na siya or above, hindi nakakailanganin ang death certificate ng parents niya. Okay po? So letter D, other designated beneficiaries, if filed by designated beneficiary. So, let's say po, meron po siyang nilagay sa designated beneficiary, kaso patay na po yun. Nakita ni SSS, andun yung pangalan niya, ito, designated beneficiary niya. Asan to? Buhay pa ba to? Patay na ba to? So, kung patay na yan guys, kailangan mo mag-present ng death certificate nun, nung nilagay niyang designated beneficiary. Okay? And letter E, legal heirs in accordance with the law of succession under the Civil Code of the Philippines if filed by the legal heirs. Okay? And number 2, na dadalhin mo sa SSS, birth certificate of the deceased member. Number 3, for legal heirs, birth certificate of at least 2 legal heirs. So ngayon pang last, kapag naman ang mag-claim ng death claim ay legal heirs, no? So ang kailangan mong dalhin, birth certificate of the deceased member, and for legal heirs, birth certificate of at least 2 legal heirs. So yun po ang mga requirements na kakailanganin nyo sa SSS kapag kayo po ay nagki-claim ng death claim. Take note lang guys ha, tandaan nyo po, ito ay mga basic requirements lang. So other requirements may be required by the SSS, depende sa kayusan at mga nakatala sa documents. Lalong-lalo na po kapag may discrepancy sa record, mali yung spelling ng pangalan, mali yung birth date, nagkaroon ng discrepancy doon sa suffix, no? For example, dapat may junior, may senior, o kaya dapat wala, pero sa record ni SSS meron. Okay po, and sa manner of filing naman guys, paano mag-file? Pwede po itong online and walk-in over the counter. Pero ang online application po natin para sa death claim, para lang po ito sa spouse or dependents, no? Sa primary beneficiaries lang. Ngayon kapag ang magki-claim ay secondary, designated, or legal heirs, kailangan nyo po walk-in mismo. Over the counter po kayo sa SSS. Alright, SSS pensioners and members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.